Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan pinakita na nga ang mangyayari sa Lunes. O ito yung teaser, yes guys. Na kung saan ay pinakita na nga dito. Ito nga si Annalyn. Yes guys, nung papunta nga siya sa store no, na kung saan may bibilin lang sana siya, is may sumalubong sa kanyang babae. Yes guys, itong isang Japanese girl no, na kung saan nga napagkamalan pa siyang si Zoe Tanyag. Sabi sa kanya, ma'am, are you Zoe Tanyag? Ngunit sinabi ni Annalyn na, no, I'm not Zoe, my name is Annalyn Santos. And sabi ng babae na, I am sorry because I thought you are Zoe Tanyag, because she received a phone call. Tinanong nga ni Annalyn na, what is the message? At sabi naman nitong Japanese girl na, there's a message coming from a woman, an old lady, and I think that it was your mom. Talaga nagulat nga dito si Annalyn, no? Kasi nga is may tumatawag kay Zoe na matanda na babae, at nisip nga ni Annalyn actually na baka ito nga yung mama niya, ito nga si Moira, na kung saan baka nga nakipag-contact na nga itong si Zoe sa kanyang nanay Moira na hindi lang sinasabi sa kanila. Na kung saan nga nagtataka nga itong si Annalyn na bakit naman nakakuha o nalaman yung number neto ni Zoe ng kanyang mama. At inisip nga niya na bakit siya tatawagan, anong dahilan. At niisip nga ni Annalyn na baka is may plano na nga itong dalawa na magkita, o baka umalis pa sa Japan. At sinabi nga ni Annalyn doon sa isang Japanese girl na hindi ko siya, she's not my mom, pero thank you for advising me, and thank you for telling me about the message. Kaya nga naisip ni Annalyn na maybe I will try to contact Zoe and I call her for you. At itong Japanese girl is nag-agree, at talagang naghihintay siya, nag-expect siya na nga dumating itong si Zoe. Ngunit itong si Annalyn is nagtatry din siya na tawagan itong si Zoe, at inisip nga niya ano ba talagang dahilan, no? Bakit makipagkita o makipag-usap nga itong si Zoe dito nga sa isang babae, matandang babae, or sa madaling salita na akala ni Annalyn na ang lady nga na yon ay ito nga si Moira. Yes guys, tama nga siya, no, na si Moira talaga yung iniisip niya, kasi wala namang ibang tatawag ditong babae kay Zoe, kasi kahit sa Pilipinas ang tanging tatawag lang na babae dito kay Zoe nga is itong nanay niya, no, itong si Moira. Kaya iniisip niya kung si Moira ba talaga yon o hindi. Pero yun nga guys, hindi makontak ni Annalyn itong si Zoe, kaya nga ang sinabi ni Annalyn na lang, sorry, I cannot contact Zoe. Maybe can I get the number of the lady that calling Zoe? At yun nga guys, na pinakita dito na sabi nung Japanese na, okay, I will give it to you, just wait for me. At yun nga guys, no, mukhang seryoso dito si Annalyn, at medyo parang kinakabahan din siya, kasi dahil sa number na yun gusto niyang makita at gusto niyang matry na makausap, at parang i-confirm kung ito nga ba ay si Moira o hindi. Kasi kung si Moira talaga ito na yung chance na hinahanap nila, at gusto nilang makita, no, na mahuli na talaga itong si Moira, kasi talagang mailap to at madulas, at magalik talaga lumsot tong si Moira, no, na halos ang dami na ngang mga polis na lulusotan pa niya, tapos ang dami na ngang ginawang paraan para mahuli siya, is talagang di pa rin siya mahuli-huli. Minsan paturo nga ako dito paano matakasan ng ex ko, de joke lang. Pero yun nga guys, no, talagang si Annalyn is nag-isip siya kung sino ba talaga yung lady o old lady na ito na binabanggit ng isang Japanese girl dun sa hotel. Pero yun nga guys, dito ay pinakita din na ito ngang si Giselle is may nalaman siya. Yes guys, nalaman nga niya na itong si Carlos is pumunta pala doon kay Dax, at kinausap niya ito, and then nung nalaman niya to, bigla agad talagang tumawag itong ngang si Giselle kay Doc Carlos, at sinabi niya, Doc Carlos, nabalita ako na pinuntahan mo raw yung suspect. Ano ang dahilan? At
At sinabi naman ni Carlos, bakit? Hindi ba pwede? Hindi ko ba pa siya pwedeng makita? Alam mo naman na nainis ako dahil siya rin yung dahilan. Nangyayari ngayon kay Lynette na kung saan nga is na-stress pa rin to o natotrauma na kung saan nga ito nga si Moira pala ang may kagagawan. So siguro naman valid yung reason ko kung bakit ko siya kakausapin. At yun nga no, move tayo dun. Sinabi nga ni Giselle dito kay Carlos na alam mo ba na kumuha ng mamahaling attorney itong si Dax. Then tanong nga ni Giselle, paano kaya niya nagawa yun? At dahil mamahalin yon, so saan siya kumuha ng pera? At tinatanong nga din o sinasabi nga ni Giselle na dahil mamahalin yung attorney niya ay siguradong we will lose this case. At kapag nangyari yun, natalo tayo, siguradong makakawala yan si Dax. At sigurado na makakalaya yan at hindi na natin alam kung anong gagawin yan. Baka ulitin na naman niya yung ginawa niya. And at the same time, pag nakawala yan, is paano natin matatanong pa siya about dun sa nalalaman niya, lalo na dito kay Moira. Mamaya magsumbong ito, kaya mag-join force na naman sila at gumawa ng hindi maganda. Ngunit dito nga medyo kinabahan nga rin tong si Carlos kasi nga iniisip niya na baka nga balikan sila nito. Ngunit sinabi ni Carlos na ganun ba, sige ako subukan ko rin gumawa ng paraan para nga hindi makalabas ng kulungan itong si Dax para matuloy itong makulong. At ito nga guys, ipinakita rin na ito nga si Moira is tumawag sa kanyang pinakamamahal na anak na si Zoe, kung saan ibinalita nga niya na aalis na siya ng Japan. And then sabi ni Zoe, nakakalis na kayo ma'am? Papaano? At sinabi nga mismo ni Moira na aalis na ako kasi may new identity na ako. At makita mo talaga dito kay Moira na medyo nag-iba na naman yung buhok, no? Hindi na siya si Moira the Explorer, kundi medyo umaba na at kumulat ng konti. Nagkaroon ng style yung kanyang buhok, no? Na kung saan matapang na siya na pwede na siyang lumabas o umalis ng Japan anytime. At sinabi nga ni Zoe, sige po ma'am, mag-ingat po kayo. Ngunit sinabi ni Moira na, hindi no, gusto kitang isama. Ngunit sinabi ni Zoe na baka mahirap po yon. At kung sakasakali man, baka mas mahuli pa tayong dalawa. Ngunit pinipilit nga neto ni Moira na gusto niyang isama si Zoe. Pero sabi niya, kung makulit ka, sige, ako na lang aalis na sa ibang lugar para magtago. At sabi nga ni Zoe dito sa mama niya, ganun ba ma'am? Sige, ingat po kayo, pero for the last time, hindi ba kayo makikipagkita sa akin kahit sa huling pagkakataon na makita ko kayo? And yes guys, ito nga si Zoe is kahit papano nami-miss niya rin ang kanyang nanay. Kasi nga, pag umalis tong nanay niya, baka malamang sa malamang is hindi na sila magkita, or kung sakali man mahuli itong si Moira is baka magkita man na sila doon sa kulungan, lalo na doon sa Pilipinas. At pag nangyari yon, talagang matutuwa itong mga tanyag, lalo na itong si Giselle at si RJ na kumbaga mabubunutan na sila ng tinik sa kanilang lalamunan. Baka masingil na rin sila sa mga kasalanan pinaggagawa at mga kalokohan nga neto ni Moira. Pero pag nangyari yan, makulong itong si Moira, sigurado itong si Zoe is madadamay din. Actually, itong inihiling ni Zoe sa kanyang nanay, hindi rin natin sure, no? Kung talagang hinihingi niya to para makita niya ang mama niya for the last time, for once and for all, at magpaalam, or kung kagaya nga ng sinabi niya mismo kay Doc Lindon, kasi nahuli siya ni Doc Lindon, nakausap niya yung mama niya at pinangako niya nga kay Doc Lindon na silang dalawa na lang ang huhuli doon nga kay Moira sa mama niya. At sabi ni Doc Lindon, hindi, sabihin ko to sa kanila. Ngunit pinigilan siya ni Zoe, sinabi niya, hindi, wag, delikado pag madami, mas mahalata tayo, maganda tayo na lang ang maghuli sa mama ko, tayong dalawa, ako, Zoe, Doc Lindon at si Moira, para madali nating mahuli kung dalawa lang tayo. Huwag mo sasabihin kahit na kanino para mas maging effective ito. At nag-agree naman doon nga si Doc Lindon. Pero ito talaga si Doc Lindon, no, masyadong malihim, marami na itong tinatago, no? Hindi pa niya sabihin man lang kahit kay Annalyn yung mga nalalaman niya kahit noon. Alam naman niya tungkol kay Zoe na hindi totoong anak mismo nito, o hindi siya totoong tanyag, no? Pero sinisikreto pa rin ito ni Lindon. Hindi ko alam kung anong dahilan o bakit. At ito na naman, nako, mukhang delikado, no? Kasi baka mapahamak pa itong si Lindon. Pwedeng ang gawin ni Zoe na imbis na matrap o mahuli itong ngang si Moira is ang gawin nila
is itong si Lindon is gawa nila ng masama. Ang worst, mapatay pa nila for the sake na makatakas lang itong si Moira. So abangan natin yan lalo na sa Lunes. So, tuluyan na bang makatakas itong si Moira o baka may chance pa rin na mahuli ito at matrap ni Lindon at ni Zoe. At ito namang si Giselle, ano kayang gagawin niya para hindi makatakas itong si Dax? Ito naman sa panonood niyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi. Bye bye.